Hey guys! Welcome to my YouTube channel. So for today's video, gagawa muna tayo ng reaction video. Upload muna tayo para hindi masyadong na-occupy ng live ang lahat ng ating mga reaction video. Para lahat ng mga gusto nating reactionan ay nare-reactionan. So meron tayong mga uploads at meron din naman tayong i-discuss through live. Diba? Kasi hindi natin natatake lahat ng mga issue na gusto nating itackle. So, bago tayo mag-umpisa, of course, gusto kong batiin ang lahat ng ating mga ka-teams dyan, ang ating mga solid supporters, ang ating mga sponsors, kung meron man. Ayan, shout out sa inyong lahat dyan. Sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang sulok ng mundo, ayan, mega love shout out sa inyong lahat. At sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas, yan, magandang umaga sa inyong lahat. Sa aking mga kababayang Bicolanos, Diyos maray na aga sa Indogabos. Ayan, at syempre, sa ating mga ka-teams, ayan, ang Team Birador, mega love shout out. Ang Team Fingers at Team JSP, mega love shout out sa inyong lahat. Of course, Dindo Karaig, ayan, shout out sa iyo. And keep up the good work. Ayan, continue dream big para sa iyong para marating mo na ang iyong pinapangarap, 'di ba? Kung ano man ang iyong mga plano sa iyong career, ayan, nandito lang kami para sumuporta sa iyo. Ayan, okay? And sa Dreamers family, mega love shout out. Of course, nandiyan si Ma'am Albergara as the president, and ang mga Dreamers na sila JC Antonio, si Clark San Martino, si MCJ at si Teo Makata. Ayan, shout out sa inyong lahat diyan. Okay, banggitin ko rin pala yung mga pangalan ng aking mga kagrupo sa Team Birador. Mega love shout out. Of course, BPM, Bawaw, Pekwa, Jelay, Mami Chu and Ate Joy. At syempre, ang ating nag-iisang kapitana ng SOCMEDS na si Kapitana ni Heights at ang kanyang mga tanon. Ayan. So, shout out. At sa namumuno ng Team JSP at Team Fingers, balikan natin sila Mamita Fantasy at si ang senadora ng SOCMED na si Ma'am Del. At syempre sa Team Team JSP yon. Sa Team Fingers naman ay sa Team Fingers naman ay si Mamita Fantasy at saka si Miss California. Ayan, shout out sa inyong lahat dyan. And sa RR family, mega love shout out. Of course, ang supporters ni Ram na may 4 na rin na grupo. Pero sa ngayon, ang nasa shout out pa lang natin ay yung RR family. Ayan, sa pangunguna ni Ma'am Jasmine Grace Gutual at saka ni Ma'am Balu Castillo. At ang Ram Forever. Ayan, sa pangunguna naman ni Ma'am Amor Dayaw at ni Ma'am Raida Cortez. Ayan, mega love shoutout din sa inyong lahat dyan. And meron pa yung Ram Fighters at saka ano pa yung isa? So, basta shoutout sa inyo sa lahat ng mga grupo na sumusuporta dyan kay Ram Castillo. And shoutout na rin of course kay Ram Castillo. Okay? So, shoutout sa lahat ng mahal community. Ayan, Ma'am Lani and Sir Leo, enjoy sa inyong bakasyon dyan sa Boracay. Ayan, and thank you so much kay Ma'am Amor sa pagbibigay niya ng magandang at ingranding bakasyon dito sa mag-asawa. Ayan, shoutout. And shoutout din sa kay Sir Jason, of course, sa Tesorero Siblings, Sir Jason, Ma'am Irene and Ma'am Lani, at sa founder ng MC Community, ayan, na si Ma'am Dawat, at sa mga vloggers ng MC Community, at sa lahat ng mga solid supporters and sponsors ng MC Community. Shout out sa inyong lahat dyan. Okay? So for today's video, magbibigay tayo ng reaction dito sa huling video ni Aswang or As26. Walang makuhang rebat, kaya old post ang patulan. Okay? So, start na natin para medyo makuha natin or ma-maximize natin yung oras natin sa pagre-rebat. Okay? Para hindi masyadong mahaba. Kung ayaw nilang masali, no? Kung ayaw nilang mabanatan dito na Team Abot Damay, o kami mga vlogger o kahit na mga commenter natin dito, sana huwag makikisaw-saw, o huwag magsasalita ng kung ano, para hindi sila balikan. Kasi masakit talaga magsalita tayo dito at masakit. Well, actually, kapag sila yung unang nakisawsaw, understood na nila yun, 'di ba? Na mababalikan nyo sila. Alam nila yun, 'di ba? Pag sila ang unang nakisawsaw, alam nila yun na mababalikan sila. Pero kung sila yung unang binanggit kahit hindi sila nakikialam, understood din, nababalik yan sa inyo, 'di ba? So tanggapin nyo rin ang consequences kung ano yung mga salitang ibabato sa inyo. Pag yung iba nating mga kasamang vlogger ay marireal talk sila, di ba? Pero actually, hindi naman puro real talk yung sinasabi nyo eh. Puro pambabalahura, kabastusan, nililiko nyo yung mga issue. Hindi nyo tinutumbok kung saan talaga yung issue, di ba? Na may personal na kayo. Hindi naman talaga kayo nagre-real talk na may personal kayo. Nawawala na sa mga issue. Paulit-ulit lang naman yung mga content nila, paulit-ulit lang yung sinasabi nila na wala naman talaga silang may mapatunay, no? Puro lang mga salita nito, sabi nito, ganito. Alin ba doon ang hindi napapatunayan,
nangyayari? Ano ba yung mga sinasabi mo na hindi napapatunayan at sabi lang ni ganito, sabi lang ni ganyan? O, no, walang katotohanan kasi puro sabi-sabi na wala naman silang maipakitang ebidensya. Marami ng ebidensya as na naipapakita, 'di ba? Doon pa lang sa bill ni GC Antonio, patunay na 'yon. Ebidensya na 'yon, 'di ba? Doon pa lang sa sobre na pinagtangkaang nakawin, ebidensya 'yon. Doon pa lang sa pagnanakaw ng pera ni Miguelito na hindi nyo sinabi at hindi nyo sinabi o hindi nyo inamin, itinago nyo at pinagtakpan nyo yung magnanakaw, ebidensya na 'yon. Maraming ebidensya as. Kaya lang kayo, ayaw nyo lang din tanggapin. Kayo yung nagliliko-liko ng issue kasi pagka natutumbok na kayo, iniiba nyo na yung usapan. Tapos sasabihin nila, maglapag kayo ng ebidensya kasi nga, para may katotohanan talaga. Meron naman nilalapag na ebidensya. Kayo ba may nilalapag na ebidensya? Meron kaming ebidensya nung sinabi namin na kayo ay bayaran dyan. Diba, inilapag namin ang SS na may nagsasabing sponsor na hindi lang ikaw ang binabayaran, lahat kayong mga vloggers dyan, binabayaran niya. At take note, yung naglapag ng SS na, o yung nagbigay ng SS na yun, nandyan pa sa inyong community. At yung nagsabi na binabayaran niya kayo, nandyan pa rin, sponsor niyo pa rin hanggang ngayon. O, ebidensya yun as. Ano ba? Ebidensya na bayaran kayo dyan dahil ito nga si Anino ay naipakita ko sa inyo yung screenshot na binigyan siya ng pera ng sponsor, 'di ba? Dahil yung mga panahon na yun ay pinagtatanggol niya si Ram. So ebidensya na kayo ay mga bayaran. Pero kayo, pag nagsabi sa amin na kami ay bayaran, wala kayong maipakita kahit isang screenshot man lang o patunay man lang na sponsor na magbibigay sa inyo, 'di ba? Ng screenshot na siya ay nagpadala o resibo. Pero kami, meron kaming mga naibibigay at nailalatag diyan. Ginagawa pa namin thumbnail para makita niyo ang aming ebidensya. Yan, kasi pwede din naman yung pag-usapan sa GC ninyo para sabihin na ganito yung takal natin, ganito yung... Parang kayo din, Ash, di ba? Parang kayo din yan. Kayo dyan sa Team Abot Kamay, kayo lahat na magkakakampi, lahat din syempre ng pag-uusapan, lahat din syempre ng issue, pinag-uusapan nyo sa mga GC ninyo. Di ba? Ano naman ang ina-expect mga 26? Na dahil kalaban namin yung Team Abot Kamay, o dyan kami nagre-react sa Team Abot Kamay, sasabihin namin kung ano yung makakabuti dyan, kung ano yung mabuti dyan. Di ba sabi ka namin, kami dito as basher, kami ang nakakakita ng mali ninyo. Kayo dyan as defender, kayo ang magpapakita sa amin ng mga kabutihang nagagawa ninyo. At kayo ang magpapatunay na mali yung mga kamalian na sinasabi namin dito. Kung kami ang magpapakita ng mga tamang ginagawa nyo dyan at ng mga kabutihang ginagawa nyo dyan, hindi na basher, hindi na kami basher, di ba? Ano pang silbi nyo na nandyan kayo kung yung trabaho ninyo hindi nyo magawa at gusto nyo pa sa amin pa ipapagawa? O di ba mga inuutin talaga kayo? issue natin para talagang convincing yung mga manonood sa atin na talagang ganyan si Tita Merly. Pero si Tita... alam mo, as 26, ang isang salita ng isang tao, kahit sabihin mo pa yan na convincing, darating at darating ang panahon na sa paulit-ulit na pinag-uusapan yan, lalabas at lalabas ang totoo. Dito mo makikita as 26 na yung mga sinasabi namin, kahit 2 taon mo pang ulit-ulitin, iisa lang ang sinasabi namin at iisa lang ang patunay namin. Ang taong nagsisinungaling, kapag paulit-ulit ng pinag-uusapan yan, mahuhuli at mahuhuli mo yan sa bibig na nagsisinungaling siya. Parang ikaw, di ba? Parang ikaw, na habang paulit-ulit natin pinag-uusapan ng mga issue, may mga nasasabi ka na nagpapatunay na nagsinungaling ka doon sa una mong sinabi. Di ba? Parang si founder ninyo, na kapag pinag-ulit-ulit ang pagtatakil ng issue, ay napapatunayan na meron siyang kasinungalingan doon sa mga issue pinag-uusapan. O halimbawa, bigyan kita ng halimbawa, yung founder mo, pinag-uusapan yung tungkol sa sobre. Ngayon, nagpaliwanag siya, iba ang paliwanag niya. Diba? Iba yung pinaliwanag niya, nagsinungaling. Hanggang ngayon, nagsisinungaling pa rin. Ngayon, yung iba, yung tungkol doon sa bill ni GC Antonio, napagsisinungaling pa rin. Ang sinasabi niya na ganito yung perang nakuha niya, samantalang nandiyan naman lahat at naka-screenshot naman lahat ng perang pumasok sa kanya. Diba? Dito mo makikita kung sino yung nagsasabi ng totoo dahil kahit ilang taon pa yung pag-usapan, iisa ang sinasabi. Consistent kami sa mga statement namin kasi alam namin kung ano ang totoo. Kayo, paiba-iba ang mga sinasabi nyo.
Mahuhuli at mahuhuli ang taong nagsisinungaling kapag paulit-ulit na yan ang pinag-uusapan. Diba? Lalong si Tita Merly kasi, pag galit talaga yan, lalabas at lalabas yung pagiging ugaling palengke niya, no? Tama, ikaw na nga nag-amin, di ba? Ugaling palengke, hindi nag-iisip kung anong sasabihin niya sa tao, hindi niya iniisip kung masasaktan niya yung tao, di ba? Basta lang siya banat ng banat kasi nga ugaling palengke siya. O ikaw na rin ang nagpatunay. Ikaw na rin ang nagpatunay as 26 kung anong ugali meron yung founder mo. Palengkera. Alam mo ba ang ibig sabihin ng palengkera? Yung palengkera, yung babaeng, yung taong banat lang ng banat sa sinasabi niya na hindi niya pinag-iisipan. Wala sa katwiran ang lahat ng mga sasabihin niyan. Yung sabihin natin pagiging taklesan niya, no? Na talaga naman hindi natin... Ano ba, alam mo ba ibig sabihin ng taklesa? Daldal lang ng daldal na hindi ginagamit ang utak. Bunganga lang ang ginagamit. Wala sa katwiran. Yan ang ibig sabihin ng taklesa. Hindi pinag-iisipan kung makakasira sa iba o makakasira sa sarili niya ang lalabas sa bunganga niya. Mapipigilan yan. Napakalambot ng puso niyan. At kung talagang magkakaintindihan kayo... Napakalambot ng puso pero hindi marunong mag-sorry? Meron bang taong malambot ang puso na hindi marunong mag-sorry? Pag sinabi mo malambot ang puso, madaling tumanggap ng pagkakamali yan. Madali lang para sa kanya yung mag-sorry ng totoo. At hindi yung sorry, nakaplastikan. Yung magsusorry lang, sasabihin, sige na lang, ako na lang ang magsusorry. Para matigil lang kayo. Hindi yun ang totoong sorry. At magkakaunawaan kayo sa isang bagay na pinaglalaban ninyo at magkaroon kayo ng open quorum. Sabihin mo sa kanya kung anong... Anong quorum? Anong quorum? Ayan ka na naman sa kabubuhan mo, ayusin mo yung mga pagsasalita mo. Paano ka maiintindihan kung mali-mali ang sinasabi mo? Open forum, hindi quorum. Alam mo yung quorum? Yung quorum sa Senado? Ayan na naman si katangahan mo. Kung sa anong mali niya at sasabihin niya rin sa iyo kung anong mali niyo at kailangan parehas kayong magpapakumbaba, parehas dapat kayong yung hindi mainit ang ulo kasi pag mainit ang parehas ang ulo niyo hindi talaga kayo magkakasundo. Pero on my experience, sabi ko nga, di ba, si Tita Merly madaling kausap yan. Paliwanagan mo siya, bakit ka nagalit, sabihin mo sa kanya kung anong dahilan kung bakit ka nagalit, kung bakit... Madali bang pakiusapan yan as 26? Na pagkatapos niya magsalita at magwalwal tungkol sa MC at pagbintangan ng MC, hanggang ngayon hindi niya matanggap? Hindi niya matanggap na mali ang sinabi niya at hindi niya matanggap na nakakasakit siya ng damdamin. Yan ba ang taong mabait at mabababang malambot ang puso? Ang taong malambot ang puso, alam niya kung paano niya tanggap. Alam niya sa sarili niya kung nakakasakit siya. At alam niya kung paano mag-sorry doon sa taong nasasaktan niya. Andun, tao, merong nakakaintindi, merong hindi nakakaintindi, merong napakataas ng pride. Mag-a-approach sa kanya kasi tayo kasi iba ang ugali nating mga tao. Merong nakakaintindi, merong hindi nakakaintindi, merong napakataas ng pride at meron naman na okay lang, parang baliwala kasi kung talagang inaano mo yung pagpapatawad sa puso mo at hindi mo dadamdamin kung ano may mga salitang narinig mo o ano man mga nakarating sa iyong marites, baliwalain mo yan, magiging okay, no? Pero kasi may mga tao kasi talaga na andun yung may sulsol, andun yung may gatong, andun yung feeling mo, bakit ang dami nang nakasuporta sa iyo, feeling mo na malakas ka na, feeling mo Sino ba yan as 26? Sino ba yung tinutukoy mo? Hindi ba papunta yan sa founder mo, yung mga sinasabi mo na yan? Hindi ba papunta sa founder mo yan? Na porket maraming sumusuporta sa kanya, akala niya malakas na siya? Na hindi siya pwedeng bumaba sa kinatatayuan niya? Na hindi siya pwedeng mag-sorry kapag nakakasakit siya? Ikaw na nga nagsabi as 26, iba-iba ang damdamin at pagkatao ng isang tao. Hindi niyo pwedeng sabihin na yung okay sa inyo at hindi masakit sa inyo ay hindi rin masakit sa ibang tao. Hindi Diyos yung founder mo, na palaging siya ang iintindihin. Hindi yan kung sino, hindi yan mataas na tao, hindi yan malaking tao, kahit nga presidente, hindi pwedeng mag-attitude ng ganyan sa founder mo, na akala mo siya lang palagi ang iniintindi, at siya lang palagi ang inuunawa, dahil lagi nyo na lang ginagamit yung kanyang edad at yung kanyang pagkatao na sasabihin nyo, matanda na, 60 years old, isang senior citizen, kaya kailangang unawain. Kaya mo na, pero baka bandang uli umiyak ka na naman, di ba? Kaya, alam niyo ako, si founder mo talaga yan. Si founder mo talaga yan. kung minsan sabi ko, hindi nila maintindihan yung ugali ni Tita Merly kasi... Hindi talaga maiintindihan kasi yung ugali ng founder mo, sakim at makasarili. Sakim at makasarili na ultimo mga anak niya, hindi yan nakokontrol yung pagiging sakim at makasarili niyan. Hindi na nakasama ng matagal. Kumbaga, nakita lang nila ng sandali. Nakita ng sandali,
Sa aming experience, paano mo sasabihin na nakita namin ang sandali yan? Araw-araw sa loob ng 6 na buwan na nakasama namin yan dyan. Hindi lang ako ang Dreamers, si Dindo, mas matagal na nakasama ni Dindo yan. Dahil nung kasama namin si Dindo, pagbalik ni Dindo, nakasama niya pa rin yan. Pero, itong nangyari dito kay Ballpoint Man, hindi yan agad nalaman during nung birthday. Paano nalaman yan? Paano nalaman na merong ipinadala ang isang sponsor nung dumating dun sa point na nanood yung sponsor at hindi niya narinig ang pangalan niya na shinout out siya at pinasalamatan siya ni Ballpoint. Kaya nag-PM yung isang sponsor kung nakuha niya yung gift, yung regalo niyang pera nung birthday niya. At nung tinanong yung founder, wala na. Hindi niya na matrace kung nasaan na. Pinagkatiwalaan siya ng sponsor. Pagkahulog ng sponsor ng pera, wala na. Pinabayaan niya na lang kasi akala niya talagang mapagkakatiwalaan yung founder ninyo at hindi niya naman kailangang questionin kung ibibigay o hindi. Kaya lang yung sponsor, nung nagsa-shout out na si Ballpoint Man, nagpapasalamat siya, meron siyang na-miss na pangalan at doon nagtanong yung sponsor, bakit hindi siya kasama doon sa napasalamatan? Natanggap niya ba yung perang binigay? Sakalang nalaman ni Ballpoint na merong ibinigay para sa kanya, pinadaan dyan sa founder ninyo. Yun ang kwento niyan, as 26. Yun ang kwento niyan. Yan ang kwento niyan. Ngayon, nung nalaman na wala na, nabaliwala na at dumating na dun sa point na nagkakagulo na, syempre matatabunan na yung issue. 'Di ba? Ganon din kay Bawaw. Ganon din yung kay Bawaw na dahil nagkakagulo na nung time na yun, mga issue na at naghahanapan at pera na nga mga pinag-uusapan dyan, nasaan na yung mga kaperahan na pinadala ni ganito, doon na nagkakaungkatan. Pero dahil nung time na yon talagang nagkakagulo na, naghihiwalay na, natabunan na yan. Natabunan na yan, pero hindi niya yan maitatanggi. Hindi niya yan maitatanggi. Na nangyari yan doon sa panahon na merong ibinigay, magkakasama kami nung panahon namin, na merong ibinigay para kay Ballpoint Man na hindi niya na ibigay nung birthday. Kasi yung founder nyo, meron talaga yung ugali na kapag may pinapadala sa GCash niya, hindi naman talaga niya yung binibilang eh. Hindi niya yung kinukompute, hindi niya inaalam kung saan galing at hindi niya inaalam kung magkano na ang laman. Ang importante sa kanya, makita niya yung total ng GCash niya may laman. 'Di ba? Ganyan din ang nangyari sa bill ni GC Antonio. Kasi kung talagang inaalam niya kung ilan yung perang pumasok sa kanya, di dapat doon pa lang nalaman niya na sobra na yung pera na ibinigay sa kanya. Ganyan ang ugali ng founder mo. May mga pumapasok na pera sa kanya, hindi niya yan kinikwenta. Kung sino ang nagpadala at kung para kanino yan, pag hindi na hinanap, wala na, thank you na. Ganyan ang nangyayari. Nangyayari noon na nangyayari din ngayon as 26, di ba? Dahil ikaw nga mismo, napatunayan mo sa sarili mo na nangyayari din yan dyan. Pero pinagtatakpan mo, of course, kasama mo yan. Diba? Of course, defender ka niyan. Kaya pagtatakpan mo yan. Pero sasabihin mong ebidensya, sponsor na ang nagsasalita, wala pang ebidensya. Ganyan kayo. Tinatakpan nyo yung mga tinga nyo, tinatakpan nyo yung mga mata nyo. Sa issue pa lang ni Ma'am Amordayaw, na si Ma'am Amordayaw na mismo ang nagsabi na siya ang nag-organize, dinideny nyo pa rin, sinasabi nyo pa rin, na sinasabi nyo pa rin na si Ma'am Amordayaw ay invited lang. Kahit si Ma'am Amordayaw na mismo ang nagsabi na siya ang nag-organize, ginagawan nyo pa ng twist yung kwento, palabasin nyo pa, sinungaling si Ma'am Amordayaw. Bukod yan sa bibigyan ko ng reaction. Walaan. Nakikinig sila doon sa mga tao na malakas makapag-brainwash sa kanila dahil kakanila, yun. Dahil syempre kampi-kampi na sila eh. Hindi na naman talaga nila alam kung anong totoong pagkatao ni Tita Mali. Inuhusgahan agad nila yung tao. As 26, sa loob ng 2 taon, naiisa ang issue pagdating sa founder mo. At yun at paulit-ulit na pinag-uusapan na hindi nyo matapos-tapos at hindi nyo mabara-bara itong mga issue na to. Hindi nyo maharang-harang. Anong tawag mo dun? Anong tawag mo dun? Yung tao, kahit anong brainwash mo dyan, may sariling utak yan. Sa tagal na pinag-uusapan ang mga issue na yan, lumalabas unti-unti ang totoo. 'Di ba? At yun ang nagiging basihan nitong mga sinasabi mong OFW para sila ay maniwala. Kaya nga, hindi naman sila naniwala sa una eh. 'Di ba? Bakit? Yung mga issue ba namin, may naniwala ba sa amin? Walang naniwala sa amin halos. Wala nga kaming kakampi nun halos. Durog na durog noon ang Birador. Walang naniniwala.
Lahat naniniwala dyan sa inyo. 'Di ba? Pero habang tumatagal, na paulit-ulit na pinag-uusapan, lumalabas ang totoo. Kaya yung mga sponsor, unti-unting nagigising at unti-unting umaalis dyan. Kasi napapatunayan nila, may mga katotohanan pala yung mga issue na binabato namin dyan sa founder mo. Ano na lang panunumbat ang sinasabi nila. At sino ba ang unang nanumbat as 26? Sino ba ang unang nanumbat? Yung pagtira namin dyan, sinumbat. Ano bang sinumbat namin na una sa kanya? Ano bang sinumbat na una sa kanya ng mga dreamers na umalis? Ano bang sinumbat sa inyo ni Ram Castillo? Ano bang sinumbat sa inyo ni Dindo at ng mga Team Fingers? Kung hindi nagwalwal yung founder mo at kung hindi nyo sinugundahan ang panunumbat na yan, wala sanang mangyayaring sumbatan. Kayo ang mahilig manumbat. Na ultimo yung pagtira namin dyan na hindi namin ginusto, isinumbat nyo sa amin. Yung pagkain dyan, isinumbat nyo sa amin. Sino ba ang unang nanumbat? O tapos sasabihin nyo dyan, deserve nyo masumbatan. O ngayon, sino ngayon ang nanunumbat? Sino ang unang nanumbat as 26? Hindi ba kayo ang unang nanumbat? Tapos ngayon, ibabalik nyo sa amin? Palagi kayong feeling biktima. Sasabihin nila, si Tita Merly ang nanunumbat. Talaga naman. Balikan mo yung mga video niyan kung kailan niya unang binanggit yung mga panunumbat na yan. Balikan mo yung mga unang video namin at mga unang video niya kung sino ang unang nagwalwal ng tungkol sa panunumbat. Kung ayaw yung masumbatan, dapat sumagot kayo sa tama lang. Kung ayaw masumbatan, sumagot sa tama lang. Sino bang hindi sumasagot sa tama? Kami nga dito ang puro issue lang. Kayo ang nililiko-liko nyo yung issue. Kung saan-saan nyo dinadala yung issue hanggang sa nagiging personalan ng issue. Kayo yung hindi sumasagot ng tama. Yung mga binabato naming issue, nasagot nyo ba ng tama? Nasasagot nyo ba ng tama? Hindi nyo nasasagot ng tama. Bagkos, mamimersonal kayo, mamimintas kayo. Diba? Ugali nyo yan dyan sa timabot kamay. Hindi yung mali na nga, yung sinabi sa inyo, dudugtungan nyo pala kapag ng isa pang mali, talagang labo-labo na yan. Mali ang sinasabi sa amin, itinatama namin kung ano yung alam naming tama. Pag mali ang sinasabi niya, binabalik namin sa kanya kung ano yung alam naming tama. Sabi ko nga sa inyo, pagdating sa tamang pangangatwiran, kahit magpaulit-ulit pa tayo, umabot pa tayo sa kung saan kaya mong humarap kasi alam mong ikaw ang nasa tama. Pero pag dumating dun sa point na masusukol ka na at wala ka nang maikatwiran, ibig sabihin, ikaw yung nasa mali. Kasi hindi mo na maipagtanggol yung sarili mo. Wala ka nang maisagot, wala ka nang masabi. Nasusukol ka. Nasusukol ka. So, ibig sabihin, ikaw yung nasa walang katwiran at ikaw yung nagsasabi ng kasinungalingan. Kahit maumabot pa tayo ng 10 years dito, na pag-ulit-ulitin natin yung mga issue na yan, kapag alam mo na ikaw ang nasa katotohanan, kahit abutin ka pa ng kamatayan mo, iisang statement mo at alam mo kung paano yan ikwento ng paulit-ulit. Diba? Pero kung ikaw ang nasa kasinungalingan, nag-iiba-iba ang kwento mo katulad ng mga nangyayari sa inyo dyan. Sa totoo lang, dapat ipaliwanag nyo detail by detail para maintindihan. Pinapaliwanag naman Nakita mo ba kung paano namin pinaliwanag yung tungkol doon sa bill ni JC Antonio? Na nilapag namin, ultimo date, ultimo reference number, ultimo pangalan ng GCash number, nakadetalye yung amount, sino ang nagbigay, kailan binigay. Detalyado po yan. Detalyado yan. Nasagot nyo ba? Yung tungkol doon sa sobre detalyado naman ang video, iniisa-isa pa. 'Di ba? Ano ba mga issue gusto mo pang i-detalye? Kung talaga ba si Tita Merly ay may mali o wala, hindi. Sasagot kayo ng ibang sagot. Sasabihin nyo, ay, naging sponsor nyo rin kami. Ay, ganyan pala mga ugali ninyo, balahura kayo. Ipinaglaban ko pa din kayo. Tapos ganito lang ang gagawin. Bakit? Sinabi ba ni Tita Merly na ipaglaban mo siya? Bakit? Back to you as 26. Back to you as 26. Bakit? Sinabi ba sa inyo ni Mahal at ni Ma'am Lani na mag-donate kayo doon? Sinabi ba sa inyo ni Ma'am Lani na nabigyan nyo siya ng cabinet? Para isumbat-sumbat nyo at paulit-ulit nyo isumbat yung cabinet na binigay ninyo? Nabanggit-banggitin nyo yan? Back to you yung mga sinasabi mo, aswang. May sinabi ba si Tita Merly na, uy, mag-sponsor ka rito sa akin? May sinabi ba sa inyo si Lani? Si Ma'am Lani at ang MC Community na mag-sponsor kayo ng cabinet na yon para isumbat mo na nagbigay ka ng cabinet at nag-sponsor ka. Diba? Kusa naman tayong lahat. Kusa kang nagbigay. Kusa kayong nagbigay. Bakit nyo sinusumbat? Bakit nyo sinusumbat yung tungkol sa cabinet? Tapos isusumbat nyo pa dun sa taong patay na. Diba? Kapal na mukha ninyo. Walang kinalaman yung tao. Tapos babanggitin nyo pa yung mga ibinigay nyo dun sa taong patay na.
Diba? Kusa tayong lahat na nagbigay ng suporta sa kanya at hindi naman ngayon pinilit kung pwede, kung hindi, okay lang. Sino ba as 26 ang mga sponsor nyo dyan na umalis na nagsabi ng ganyan? Napakababait na mga sponsors yung umalis kung tutusin. Ha? Karamihan sa kanila napakababait. Siguro kung mayroon man pa isa-isang umaalma, pa isa-isa. Pero kayo, lahat halos ng umalis dyan, ha? Lahat halos ng umalis dyan, sinumbatan ninyo. Ha? Yung mga binalahura ng founder mo, mga hindi yan sumagot. Ha? Mga hindi yan sumagot. Ang babait ng mga sponsor kahit pinalalabas nyo ng sinungaling. Tapos ngayon yung sponsor pa, ang babalikan mo ng ganyan? Yung sponsor pa, sasagutin mo ng ganyan? Oh my God. Diba? Kaya kasi may mga tao talaga na grabe kong makapanumbat sa totoo. Oy! Talk to yourself again. Grabe kayo makapanumbat. Naririnig mo ba ang sarili mo kung paano nyo sinusumbatan lahat ng mga tao dyan na umalis dyan? Narinig mo ba kung ang sarili mo kung paano mo kami sinumbatan tungkol sa pagtira namin dyan at pagkain namin dyan? Narinig mo ba kung paano mo sinumbatan si Dindo? Narinig mo ba kung paano mo sinumbatan ang mga dreamers? Narinig mo ba yung sarili mo kung paano mo sinumbatan si Ram Castillo? Na ultimo yung pag-travel galing Pampanga hanggang pagpunta dyan, galing sa bahay mo hanggang doon sa panunood nyo ng concert, isinusumbat ninyo. Samantalang libre naman kayo ng mga pagkain, libre pa kayo ng pamasahe, isinumbat ninyo? Ang kapal naman ng mukha mo para pag-usapan kung sino yung manunumbat. Number 1 kayong sumbatera. Yung community ninyo, number 1 na sumbatera. O lang, grabe kong makapagsalita. At itong namang mga tao, no, na wala namang ambag, talaga dito sa community na Team Abot Kamay, sila pa yung malakas ang mangsulsol, manggatong, di ba? Sila yung malakas magprobok dito at kung makapambas kay Tita Merly, akala mo naman nakasama at nakapagbigay kahit 5 diling. Di ba? Bakit as 26? Bakit as 26? Kukwestiyonin mo kami kung may ambag kami dyan? Kukwestiyonin mo kami? Kukwestiyonin mo ako? Ang Berador, kung may ambag dyan, napakalaki ng ambag ng Berador dyan. Number 1 na ambag ng Berador dyan, yung charity organization na yan na binuo ng Berador. Pangalawa, ang pangalan na Team Abot Kamay na binigay ng Berador. Pangatlo, ang mga sponsors ng Berador na nahakot dyan at naging sponsors ng Team Abot Kamay. Sila yung mga kauna-unahang sponsor. Yes, siguro meron na kayong mga sariling sponsor na sumunod na. Pero, nung binuo yung Team Abot Kamay, remember na lahat ng mga dinala naming sponsors dyan, mga sponsor namin. Yun yung mga naunang sponsor na sinundan na lang ng iba. Yan ang mga ambag namin dyan. Pangatlo, yung founder nyo, nagkakapera yan ng dahil nandiyan kami nung panahon na yon. Na kung magkano yung nakukuha namin pera, mas malaki pa nga yata yung napupunta sa kanya. Mas malaki pa yung bigay sa kanya ng sponsor. Diba? Panglima, sino ba ang gumawa ng Team Abot Kamay house na yan? Diba? Katulong kami dyan. Sabi ko nga sa'yo, sa paghukay pa lang ng foundation yan, sa paglatag pa lang ng hollow blocks niyan, sa paglagay ng tiles niyan, sa paghalo ng simento niyan, sa paggawa ng itaas niyan, hanggang sa pagdikit ng mga dingding niyan, hanggang sa paglinis ng mga tile grout niyan, nandiyan kami. Katulong kami sa gumagawa niyan. Kaya kung sa ambag lang, as 26, hello, kung sa ambag lang, napakalaki ng ambag ng Team Berador. Ngayon, pagdating sa Dreamers, anong naging ambag ng Dreamers dyan? Halos lahat ng gamit na napuno dyan, panahon ng Dreamers, bumabaha dyan ang bigay ng mga sponsor para mapuno yung bahay na yan ng gamit, para may magamit ang mga Dreamers. Remember na kung wala yung mga boys dyan, hindi nila yan bibigyan yung founder nyo. Bakit? Alam naman nila mayaman yan, kayang humili. 'Di ba? Pero bakit binibigyan ng mga gamit na to? Kasi para maging komportable yung pagtira dyan ng mga Dreamers. Yun ang naging ambag ng mga Dreamers dyan na hanggang ngayon pinapakinabangan nyo. Pinapakinabangan nyo. Yang table dyan, yung lamesa dyan. Yung lamesa dyan, bakit ba binili yung dining table dyan? Kasi nakikita ng mga sponsors na hindi sila magkasya yung mga kumakain dyan. Dahil sa dami ng nakatira dyan. Sa tingin mo, kung wala yung mga Dreamers na nakatira dyan, bibigyan nila ng dining table yung founder nyo? Siyempre hindi. Diba? Ngayon ba may binibigay na gamit para sa founder nyo? Wala, diba? Kasi walang mga nakatira dyan ng mga talents. Magkakaroon ba ng TV dyan? Magkakaroon ba dyan ng aircon? Yung mga kama sa taas. Binili yan para dyan sa mga tumira dyan sa mga Dreamers. Yan ang ambag ng Dreamers dyan.
Yan ang ambag ng mga taong tumitira dyan na nagkakaroon ng mga bagay na yan ng inyong founder nang dahil sa mga taong tumira dyan. O, pagdating kay Dindo, anong naging ambag ni Dindo? Marami rin na naging ambag ni Dindo tungkol dyan dahil maraming pera ang ibinigay dyan ng Team Fingers at ng Team JSP para dyan sa founder nyo. Diba? Pagdating kay Ram Castillo, may ambag din si Ram Castillo. Bakit? Kung wala si Ram Castillo, bibigyan ba siya ng pera? Diba pag nagbigay kay Ram Castillo, meron din siyang pera? Pag meron para kay Ram, meron din siyang pera? Pag $25,000 kay Ram Castillo, 25,000 din sa kanya? At anong sabi? Marami pa. Marami pa kasi maraming nakasuporta. O ngayon, wala siyang talent. Diba? Sa tingin mo, bibigyan at bibigyan yan founder ninyo ng pera? Para saan? Alam nyo naman at pinaniniwalaan nyo na secret millionaire or milyonaryo yung tao na yan. Diba? Kung sa ambag lang, as 26, napakalaki ng naging ambag ng lahat ng mga umalis dyan. Diyan sa Team Abot Kamay at ang Team Pirador ang may pinakamalaking ambag dyan. Ha? Sinishare ko dito kung ano naging ako na nagkaroon ng problema kay Tita Merly. At saka syempre, Nagkaroon ka ng problema dahil sa katraydoran mo. Dahil traidor ka naman talaga. Ikaw naman talaga ang number 1 traidor dyan sa community na yan. At ikaw talaga ang number 1 troublemaker dyan. Nasa ibang bansa ka pa lang, pinagpaplanuhan mo na yan. 'Di ba? At ginawa mo yung katraydoran. Hindi ka nga lang nagtagumpay. 'Di ba? Hindi ka lang nagtagumpay, pero ilang beses mong binalak traidorin yan. Paano hindi kayo hindi kayo magkakaroon ng hindi pagkakaintindihan? Isa kang traidor. 'Di ba? Actually, ikaw ang counterpart ng ano mo ng founder mo Ikaw, kung tutusin, parang ikaw yung lumalabas na naging karma niya 'Di ba? Dahil traidor naman din siya sa mga kasama niya, tinraidor mo siya, 'di ba? Ikaw yung karma niya kung tutusin. Ikaw talaga yung troublemaker dyan. Ikaw yung nagpagulo. Magulo ang utak niya. Isa siya sa nagpapagulo. Pero, ikaw yung nagpapagulo naman sa kanya. Kaya ikaw talaga yung pinakang-karma niya. sinishare ko dito kung ano naging experience ko kay Tita Merly. Mabait si Tita Merly kung kakausapin mo na natin. Oo, maldita siya. Oo, mataray siya. Pero kung ilalagay mo yung puso mo sa pag-uunawa sa kanya. Hindi lahat ng tao, as 26, katulad mo, naluluhod dyan sa founder mo. Hindi lahat. Bakit? Sino ba yan? Diyos ba yan? Para siya lang palaging unawain? Na lahat ng sasabihin niya kahit masakit na sa tao, uunawain pa rin? Hindi kami katulad mo. Ikaw, naglulumuhod ka dyan. Bakit? Wala ka namang mapuntahan Palamon ka kasi dyan. Kaya yung buong buhay mo at buong pagkatao mo, isinanla mo na dyan. Kaya kahit anong gawin yung founder mo na yan, luluhod ka talaga dyan. 'Di ba? Pero hindi kami kaparehas mo. At yung mga tao umalis dyan, hindi kaparehas mo. Na namamalimos na lang dyan. Kaya luluhod lahat at lulunukin mo lahat ng mga nakikita mong kabulukan dyan. Kasi palamon ka dyan at ang buong pamilya mo. At magkaintindihan kayo at huwag mong itaasan yung pride mo. Magiging maayos din ang lahat. Para ikaw yun, Ash. Wala ka talagang dapat na itaas ng pride dyan. Kasi kung hindi dahil dyan sa founder mo, gutom kayong buong mag-anak. Kami sa totoo lang, para kami asot po sa Tita Merly. Kahit sinong makakita sa amin, lalo na yung mga personal namin nakakasama, para kami asot po sa niyan, sa totoo lang. Pero nandoon pa rin yung respeto at nandoon pa rin yung hindi ka makaalis. Kasi nakasanla na yung kaluluwa mo dyan sa Timabot Kamay. Yun. Oh my God, as 26, wag mo nang pagandahin ang salita. Huwag mo nang pagandahin ang kwento. Dahil ikaw mismo nagpapatunay at ikaw mismo ang nagsabi, nagsumbong sa mga sponsor na totoo pala. Diba, binayaran ka dyan para obserbahan kung ano mga nangyayari dyan sa Tuck House. At ikaw mismo ang nagsabi sa mga sponsor na totoo pala yung mga kwento ng iba. Ikaw mismo nagpatunay. Ikaw mismo nagpapatunay ka. Pero kailangan mong pagtakpan ngayon kasi alam mo, diyan ka pa nabubuhay at diyan ka pa nakikinabang. lang po sa kanya, na kahit naasot po sa kami, at kumbaga sa akin kasi tinatawanan ko na lang, hindi ko na kailangan pang damdamin at gawing issue. Wala ka talagang magagawa as 26. Hindi mo talaga kailangan magdamdam. Hindi mo magagawang magdamdam talaga kasi pag nagdamdam ka at nagtampo ka dyan, para kang nagtampo sa bigas. Para kang nagtampo sa bigas as 26. Kaya yung lahat ng pride mo, lulunukin mo talaga dyan sa founder mo. Kasi kung talagang mahal mo ang community yung ginagalawan mo, at mahal mo ang founder at may respeto ka, isasad-asad mo na lang yung sama ng loob mo at palipasin mo na lang. Ikaw lang yun as 26. Ikaw lang yun ang kailangang manikluhod dyan. Ikaw lang yun at ang buong pagkatao mo ang kailangang manikluhod dyan sa founder mo.
Kasi nga sabi ko, palamon ka pa dyan. Na kapag nagtampo ka dyan, para kang nagtampo sa bigas. Kumbaga, huwag mo na lang pansinin. Kasi para sa akin, parang joke na lang yan. Parang, ay, nasabi niya na yan, hindi na natin may babalik. Mano yan. Kasi itong mga umalis kasi, mga matataas ang pride. Napiling nila, pag talagang lumaya sila rito sa community, no, mapipilayan si Tita Merly at hindi natatayo. Hindi ninyo parang, Bobo ka ba? Bobo ka dyan sa sinasabi mo. Ano yan at hindi natatayo? Patay na? Natural ang tao habang nabubuhay. Tatayo at tatayo yan. 'Di ba? Ang tanga-tanga mo naman. Pero ramdam nyo yung hagupit. Ramdam nyo na napipilayan talaga siya. 'Di ba? Ramdam niya. Ramdam niyang napipilayan siya. Ramdam niya talaga na dumadapa siya. Kaya lang, pilit din siyang bumabangon. Bakit? Siyempre, ma-pride nga eh, 'di ba? Mabait ba 'yan? Yung sinasabi mo, mababang kalooban, ma-pride. Ma-pride 'yan. Kaya kahit sukol na siya sa lahat ng mga issue sa kanya, tatayo at tatayo 'yan. 'Di ba? Kasi ma-pride yung tao na 'yan. Hindi 'yan bababa sa kahit na kanino. Ang taong mabait at mapagkumbaba, marunong tumanggap ng pagkakamali. rin matanggap-tanggap na kahit na 4 na talent o 10 talent pa ang umalis dito sa Team Abot Kamay, tatayo at tatayo ang isang Merly Pellegrino. At Hindi naman yun ang issue eh. Yun ba ang issue? Yun ba ang issue? Ang issue ba dyan na talagang pag umalis yung mga talent, pagpapakamatay ang founder nyo? Siyempre hindi. Diba? Pero hindi naman yan pinakang issue. Ang pinakang issue dyan, kung paano nagagamit yung mga taong pumapasok dyan. Diba? Yung sistema, yun ang pinakang issue. Yung pagiging selfish ng iyong founder, yun ang pinakang issue dyan. kuha at kukuha ng talent yan hanggat buhay yan at huminga yan. Kasi yun ang kanyang libangan. Tama! Tama! Kaya sabihin mo dyan sa founder mo, huwag siyang matakot sa multo niya, nababagsak siya or pababagsakin siya. Dahil kahit sinong bumanat sa kanya, gagawin at gagawin niya yan hanggang humihinga siya, hanggang kamatayan niya, kasi yan ang kaligayahan niya. Kaya sabihin mo dyan sa founder mo huwag siyang matakot sa multo niya na may gustong magpabagsak sa kanya, hindi siya babagsak. Hindi siya babagsak. Huwag siyang babagsak. Huwag siyang babagsak. Hanggang makita namin siyang sa huling hininga na hindi bumabagsak. Kasi yun, doon siya masaya sa ginagawa niya. Diba? At pagdating naman dito sa community, Alam namin, as 26, alam namin yan, na ang kaligayahan talaga ng founder mo, mag-fangirling. ng Team Abot Kamay, sabi ko sa inyo, hindi nyo pa rin tayang siraan, wasakin, ang community. Siraan? Wasakin? Sira na, as 26. Nasira na kayo. Nasira na kayo. Wasakin? Wasak na kayo. Wasak na wasak kayo. Nawasak kayo. Nasisira kayo, nawawasak kayo. Binubuo nyo lang ulit kung sino na lang yung nandiyan na natitira sa inyo. 'Di ba? Pero nawawasak kayo. Nawawasak kayo, pilit nyo na lang binubuo kung sino lang yung mga natitira dyan sa inyo. Itinangka. Kahit na kung ano-ano pang sabihin ninyo dyan, nagsasayang lang kayo ng laway kasi nga basher kayo. Yun ang Hindi kami nagsaway ng laway as 26. Diba? Kasi ang daming nangyari at daming nagising, ang daming nagising sa katotohanan at daming nakadiscover sa totoong ugali ng founder mo. Kaya hindi kami nagsayang ng laway. pinakatotoo doon. Basher kayo. Pag ang basher, Yes, basher talaga kami. Basher talaga kami. Ang nakikita namin, yung mali dyan. At kayo bilang mga defender, trabaho nyo, ipakita kung ano yung tama dyan. kasi talaga, in good or bad, ano man ang gawin mo, ang mata nila ay talaga nakatutok sa'yo. Hindi ko nga alam bakit ba dito kayo, sa maliit na community na to, na nakatutok, maliit lang pera dito, maliit na pera lang, maliit na halaga lang dito, ang pinag-aamot-amot ng mga sponsor dito. Pero Hanggang ngayon kasi as 26, tanga ka pa rin. Diba? Hanggang ngayon, tanga-tanga ka pa rin na paulit-ulit mo na yan tinatanong at paulit-ulit na rin namin sinasagot yan. Kung bakit kami nakatutok dyan? Kasi dyan kami nag-umpisa. At ito ang alam namin. Na kwento nitong community na to. Nasabi nga namin sa'yo, kung itutulak mo kami sa community ng iba na wala naman kaming kaalam-alam doon, magmumukha kaming tanga. Diba? At saka bakit mo kami papupuntahin doon? Ito nga yung gusto namin tutukan. 'Di ba? Para maituwid namin kung ano maipakita sa publiko na mayroon talagang maling nangyayari diyan. Na mayroon talagang maling nangyayari diyan na habang tumatagal, sa kawawalwal namin dito unti-unti nang lumalabas, 'di ba? Ultimo nga yung anak niya mismo nagsalita na mismo na yung nanay niya talaga selfish. Selfish. So, ibig sabihin, nandyan talaga sa founder nyo ang problema dyan, ang pamamalakad dyan. Kaya kayo ay palaging nagkakagulo.
Talang may mga malalaking charity dyan. Ay, ha? pumunta ka dun kung gusto mo. Ha? Pumunta ka dun. Ikaw ang nakakakita sa kanila. Ha? Di ikaw ang pumunta doon. Ikaw nakakaisip na mayroong mga community doon. Di ikaw ang pumunta doon. Bakit mo kami uutusan? Bakit mo kami tuturuan? Ha? Wala kang karapatan na turuan kami kung saan namin gustong mag-react. Dito namin gustong mag-react. Ha? At wala kang magagawa doon. Kahit sumuka ka pa ng dugo sa kakataboy sa amin. Ha? May maraming mga nagpapacharity dyan na hindi ninyo Ang bobo mo, as 26, ang tagal-tagal mo nang tinatanong yan, ang tagal-tagal na rin namin na sinasagot yan. Pero hanggang ngayon, hindi mo pa rin maintindihan kasi ang tanga-tanga mo. Ha? Hindi kami pupunta doon sa lugar na hindi namin alam kung anong ibabala namin. Ha? Hanggat nandyan ang Team Abot Kamay, itatak mo sa utak mo na hanggat may Team Abot Kamay, meron kayong reactor. Ha? Diyan kami magre-react, diyan kami magbibigay ng aming opinion. Ha? Diyan sa lahat ng mga mangyayari diyan sa inyo sa Team Abot Kamay. Ha? Sumuka ka man ng dugo as 26, hanggat may Team Abot Kamay, diyan ako magre-react. Oh. Unless ako yung mawala ng oras para magbigay ng reaction dito. bigyan ng reaksyon. Diba? Dito lang sa Team Abot Kamay. Di ko alam, sa totoo lang na ano bang meron itong si Tita Merly at hindi ninyo kayang iwanan. Sabi ni Hearts, talagang nakatutok siya rito kasi hangad niya pa rin na maging maayos at Alam niyo naman pala naiintindihan mo naman pala, bakit nagtatanong ka pa? Naiintindihan mo naman pala at alam mo naman pala. 'Di ba? Sabi ni Ma'am Nehides, gusto pa rin nang makita na may kabutihan pa rin mangyayari diyan. Magandang pamamalakad dito sa community ng TAP. Totoo, maganda naman ang pamamalakad namin dito. Maganda na. Maganda na, as 26. Maganda na. Kung hindi dahil sa kawawalwal namin, kung wala kayong basher na palaging sisita sa inyo sa mga maling nangyayari dyan, lalong-lalo na sa founder nyo, hindi yan magiging maganda. Maganda na. Dahil sa amin, dahil sinusunod nyo yung mga suhestyon namin, dahil naririnig nyo sa amin kung ano yung mga dapat at hindi dapat at sinusunod nyo. Di may silbi yung pagwawalwal namin as 26, diba? Dahil kung hindi dahil sa amin, hindi gaganda yung takbo ng community ninyo. Hindi nyo marirealize yung mga bagay na yan. Bakit? Magtitiwala lang kayo dyan sa founder nyo na siya lang lahat ang nagpapatakbo kahit mali-mali na ang nangyayari. Andyan kami na nagtutulungan kami. Andyan si Tita, andyan si Ma'am Allen na talaga naman nakasuporta sa amin. Alam mo, as 26 yung mga sinasabi mo, contradict na naman dyan. Sa founder na sabi talaga mo po ba kanina, Ma'am? mabait yung founder mo at mababa ang loob. Kung talagang mabait at mababa ang loob yan, marunong yan tumanggap ng pagkakamali at marunong yan mag-sorry. Pero ngayon, hindi siya magsusorry, never siyang magsusorry. So, ibig sabihin, mataas ang pride niyan. Diba? Mataas ang pride niyan, mayabang yan. Ang taong hindi kayang mag-sorry kahit alam niya siya yung may mali at kahit may ginagawa siyang mali, nandiyan na nga, lantad na meron siyang taong nasasaktan, hindi siya magsusorry. Ang tawag dyan, mayabang at mataas ang pride. Yaan ang founder mo. Paano mo sasabihin, mabait yan? Mababa ang loob niyan. Limakling. Sa totoo lang, ang daming malalaking charity, di ba? Ikaw ang pumunta doon as 26. Hindi yan ang issue. Hindi yan ang issue, wag mong isali yan. Hindi yan ang issue. Kung talagang wala kayong ini-issue, wala kayong katatakutan sa amin. Kahit nandyan kami sa inyo forever na maging basher nyo, wala kang katatakutan. Pero ang nangyayari dito, gusto mo kaming itaboy. Bakit? Natatakot ka ba sa lahat ng mga ipambabash pa namin sa iyo sa mga susunod? Natatakot ba talaga kayo na in 6 months magigiba talaga kayo? Kaya gusto nyo na kaming palayasin at pinagtatabuyan nyo na kami kung saan-saan na dapat na doon na kami mag-reaction? Kung wala kayong kinakatakutan, diba? Kung wala kayong kinakatakutan sa kung ano man ang magiging ribatan natin dito, hayaan nyo kami nagre-rebat sa inyo. Diba? Sabi mo nga, walang nangyayari, nagsasayang lang kami ng laway. Bakit mo kami tinataboy? Wala naman palang nangyayari sa mga dinadagdag namin dito. Diba? Pero tinataboy mo na kami dun sa ibang community. Ayaw mo na mag-react kami dyan sa community ninyo. Bakit? Natatakot pa kayo sa mga susunod na mangyayari kapag pinagpatuloy pa namin ang pagre-rebat sa inyo? Natatakot talaga kayo sa sarili nyong multo-multo na magigiba ba talaga kayo? Kahit wala naman kaming planong gibain kayo? Wala kaming kaplano-planong gibain kayo dyan? Nagre-rebatan lang tayo dito. Kaya lang nasusukol kayo. Nasusukol kayo kaya napipikon kayo. Kasi kung hindi, continuous lang tayo ng rebatan.
Diba, wala namang problema eh. Ribatan lang naman tayo dito eh. Diba? Kasi gusto mo kaming paalisin dito kasi ayaw nyo na ng may karibatan kasi nasusukol kayo. Yung sinasabi mong real talk, kayo yung nare-real talk. Kayo yung nare-real talk. As 26, yung sinasabi mo, yung sinasabi mo na tungkol doon sa kay Ballpoint Man, wala kang alam doon. Ikaw talaga yung hearsay. Yung sayo yung hearsay, yung sinasabi yung hearsay na sabi-sabi lang ni ganito, sabi-sabi lang ni ganyan. Yun yung sayo. Kasi hindi mo naman talaga alam kung anong totoong pangyayari dun eh. Nandoon ka ba nung birthday ni Ballpoint Man? Sigurado ka ba na talagang lahat kay Jelay pinadala? Bakit may sponsor na naghanap? Nung time na hindi niya narinig ang pangalan niya sa mga pinasilamatan ni Ballpoint Man at sinat si Ballpoint Man kung talagang na-receive niya yung perang binigay para sa kanya, bakit hindi siya kasama sa pasalamatan? Saka lang na-discover ni Ballpoint Man na mayroon pa palang binigay na para sa kanya na hindi nakarating sa kanya. At ganun din ang nangyari kay Bawaw. Ganun din yung nangyari kay Bawaw, na issue na yan noon, yan ang gustong linawin ni Ballpoint Man sa founder nyo, kaya tinatakas-takasan siya. Diba? Kaya nagkukunyaring may sakit yan, ayaw harapin si Ballpoint Man. Kahit ilang balik ni Ballpoint Man doon, para kausapin, iniiwasan niya, pinalalabas niyang may sakit siya. Diba? Kaya ayaw harapin si Ballpoint Man. O ngayon, lumabas dito sa social media, ipagtatanggol mo at sasabihin mo, na imposible. Dyan nga sa pangyayari ninyo na magkakasama kayo, posibleng nangyari, pakinggan mo tong sinabi mo. Ito yung magpapatunay na talagang merong nangyayaring ganyan at posible talagang mangyari yan dahil yung founder mo, sabi ko nga, yung founder mo, hindi naman mag-check ng GCash niyan kung sino yung nagbigay sa kanya unless hahanapin talaga ng nagbigay at ng nag-sponsor. Diba? Kapag pinalo up na sa kanya ng sponsor, saka lang niya hahanapin. Pag walang sponsor na nag-follow up, hindi niya hahanapin. Hindi niya yan ipipresenta. Ikaw mismo nagpatunay niyan. Pakinggan mo tong sinasabi mo. Walang nagpapakain dito. Wala nagpapakain. Nung tumatalog dahil nalaman ko yung yung nanay na nagsabi. Tita, sasabihin ako tita. Tita Merly, tulad niya sabi mo nga, nagkaroon tayo ng yun ang unang pagtatalo natin sa Warriors. Namagitan ako sa inyo doon. Kasi ang mga kasamahan ko, syempre, naiinis sa'yo nung time na yon. At syempre, ikaw naiinis ka nun. Pero alam mo ba kung anong sinasabi sa atin Ito, Asa. Pagdating mo rito, ang sabi mo raw, ako, uuwi ako ng Pilipinas, at babantayan ko si Tita Merly, titingnan ko yung ugali. Ilang araw ka pa lang daw dito, nag-chat ka na. Ay, totoo pala ang kwento na ang nagpapakain i-sponsor. Yun ang hindi ko kayang Pero napatawad na rin kita doon. Dahil ito ang sinabi mo sa Warriors. Aminin mo man yan sa hindi totoo to. Walang nagpapakain dito. Wala nagpapakain sa community, kundi ako. Meron ang pinapadala si Wayne, yan ay Graham, na hindi ako tumitikim kahit konti, dahil matamis. Kayo nakikinabang, di ba lahat, mga nandito? Kasi tita, may nakarating din sa akin na may isang sponsor na nagpadala daw sa'yo ng pang-allowance dyan. Allowance? Ang nagpadala lang sa akin, alam mo ba kung sino? Nagpadala ng 2,000 yata yun, na pambili ng Janice Ramos, pambili ng ano ba tawag doon? Sumpo. Hipon. Yun lang ang pinatanggap ko. At si Ma'am Sweet Samar, nagpadala ng 5,000 ipamili na nagalit si Ram dahil hindi raw pagkain pinamili ko, kundi mga gamit dito sa Takaos. Yun ang katotohanan doon, pero ipinamili ko lahat ang pera. Wala akong ibinulsa isa man. Bakit mo kasi pinamili ng gamit? Para pala sa pagkain yun. Lahat yun may resibo. Hindi lang yun, meron pang isang sponsor na nagbigay din daw sa inyo diyan ng pangkain sa Takaos. Kaya sabi ko talaga, hindi ibig sabihin, sponsor talaga nagbibigay din dito sa Takaos. Oo, ikaw gumagastos ka. Totoo yan, nandyan ako, tumira ako dyan. Gumagastos ka, nakikita ko naman, nagpapabili ka ng pagkain, nagpapabili ka ng bigas. 1,000 isang araw, pinakababa kong budget nung nandito pa sila Ram. 1,000 isang araw, ang pinakababa ng budget. Shout out sa inyo lahat dyan sa baba. Maraming nagre-request. Tama na daw ito. Diba?
As 26. Anong masasabi mo dyan? Na kung dyan nga sa panahon ninyo, nandyan ka pa, may mga issue kayo tungkol sa pera. Paano mo itatanggi? At paano ka nakakasiguro dito sa panahon ni Ballpoint Man tungkol dun sa birthday niya, walang issue sa pera na ganyan? Paano ka nakakasiguro na wala talagang pera na hindi na ibigay kay Ballpoint Man na regalo sa kanya nung birthday niya? Wala ka nga nun eh. Wala ka doon para itakil mo yung issue na yan na parang sigurado ka. Dito nga sa panahon na nandito ka, nandyan ka sa loob ng community na yan, nangyayari sa inyo dyan. At isa pa, pagkatapos ng birthday na yan nila Ballpoint Man, panahon ng birthday ni Clark San Martino, nagkakagulo na noon. Sa akin pinadala yung pera para sa birthday. Bakit? Yung mga sponsor naghihinala na eh. Yung mga sponsor naghihinala na mayroong mga pera talaga na ibinibigay na budget para sa ganito, budget para sa ganyan, hindi nakukuha at hindi na ibibigay. Kaya nung panahon na yon, sa akin nagpadala ng budget para sa mga bibilhin na pagkain para sa birthday ni Clark San Martino, na sinira pa ako ng founder nyo at sinabi, 1 linggo na daw na nasa akin yung pera. Ginawan pa ako ng kwento at gusto kong sirain. Na sinasabi niya, magko-comment siya dun sa live ng may live at sasabihin niya, may pinadalang pera sa akin, 1 linggo na daw nasa akin. Kaya ang ginawa ko, chinat ko kaagad yung sponsor, oy, chat nyo yung founder ninyo, sinungaling at naninira na naman yan. Hindi 1 linggong nasa akin ng pera, kakapadala lang ng pera. Ganyan manira yung founder ninyo, ganyan kagaling gumawa ng kwento. Kung ito nga panahon na nandiyan ka as 26, merong mga ganyang issue. 'Di ba? Ikaw mismo ang nagpapatunay. Ikaw mismo ang nagpapatunay na sa abroad ka pa lang, naririnig mo na yung mga issue na yan, umuwi ka ng Pilipinas para alamin mo. Binayaran ka ng sponsor para para mag-obserba diyan, 'di ba? Para mag-spy. At nag-report ka dun sa sponsor na nagbayad sa'yo na totoo ang mga nangyayari. Totoo lahat ng mga sinasabi ng mga umalis. Na sponsor ang nagpapakain dyan sa Team Abot Kamay at may mga perang pinapadala para sa mga tao na nandiyan na hindi nakakarating. Tapos ngayon, makikialam ka dyan sa issue nila Ballpoint Man tungkol doon sa perang hindi nakarating kay Ballpoint Man. Bakit? Paano mo mapapatunayan? Kung dito nga sa panahon na nandiyan ka, nagiging issue niyo rin ang pera. Diba? Talaga lang pinagtatakpan mo as 26. Talaga lang pinagtatakpan mo ang lahat ng mga bulok na nangyayari dyan. Kasi ikaw, dyan na nakasanla ang kaluluwa mo. Dyan na nakasanla ang kaluluwa mo. Bakit? Dyan ka nakikinabang, dyan kayo lumalamon ng buong pamilya mo. Kaya yung founder mo, kahit anong kalokohan na gawin dyan, babaw ka dyan, luluhod ka dyan. Bakit? Kasi kapag nagtampo ka dyan, para kang nagtampo sa bigas. Yan ang nagpapalamon sa'yo, yung community na yan. Yan ang bumubuhay sa inyo ng buong pamilya mo. Tama lang talaga, 'di ba? Na lumuhod ka diyan at ibaw mo, pati kaluluwa mo, isanla mo diyan. Kaya kahit anong nakikita mong mali diyan, lulunukin mo. 'Di ba? Kasi yung pagkain na sinusubo mo sa bubig mo, nilulunok mo, galing diyan sa community na 'yan. Pero alam mo sa sarili mo as 26 na itong mga issue na mga nangyari noon, na ini-issue namin noon, kahit sa panahon mo ngayon, nangyayari pa din. At ikaw mismo ang nakapagpatunay niyan. Anong ginawa nyo? Bakit pinatay agad yung live? Kasi ibubulgar mo lahat ng mga nalalaman mo. 'Di ba? Wala na, nasabi mo na. Bawiin mo man yan, nasabi nyo na yan. 'Di ba? At kung bawiin mo man yan, of course, dahil nabusalan ka na. 'Di ba? Kasi ito, on the spot to, walang nagtuturo sa inyo. Walang nagdidikta sa inyo dyan. On the spot yan, yung mga sinasabi ninyo yan. Kaya ibig sabihin, yan talaga yung mga laman ng utak nyo at laman ng kalooban ninyo. Ngayon, makikialam ka sa issue tungkol dyan sa birthday ni Ballpoint Man na nawawalang pera? At ikaw yung magpapatunay? Ikaw yung magpapatunay na hindi mangyayari yun? Kesyo ganito, kesyo ganyan? Kesyo hindi kaya ng founder mo na gawin? Dito nga sa panahon mo nangyari eh. 'Di ba? Wala kang alam doon. Hindi mo kayang patunayan yon, hindi mo kayang depensahan yon kasi nung panahon na yon, wala ka doon. At the same time, yung mga posibleng mangyari noon, nangyari sa inyo dyan, nung panahon na nandyan ka sa Team Abot Kamay. So, ibig sabihin, kung nangyayari ngayon na nandyan ka,
posible talaga na nangyari yun noon. Ha? At talagang nangyari yun dahil yung sponsor mismo ang nag-chat kay Ballpoint Man, bakit hindi siya nasama sa napasalamatan? Meron din siyang ibinigay. Kinonfirm lang nung nag-sponsor kung natanggap niya ba talaga, kasi hindi niya narinig yung pangalan niya. So, kinonfirm niya kung may na-receive talaga. At doon lang nalaman ni Ballpoint Man, walang nakarating sa kanya na bigay nung sponsor na yon. Totoong nangyari yon. Panahon nila Ballpoint Man. At hindi mo yun po pwedeng pasinungalingan. Kasi wala ka doon nung panahon na yon at sponsor mismo ang nagsalita doon na kung sabi ko nga sa'yo, kung posibleng nangyayari sa inyo dyan ngayon na nandyan ka, diba? Paano mo mapapasinungalingan yung nangyari noon na wala ka naman doon sa pangyayari? Diba? Ito lang ang gusto kong reaction nandyan sa video mo na yan. Para naman kahit papano nabibigyan natin ng stress kung ano yung parang pinakang main topic dyan. Diba? So, hanggang dito na lang muna itong aking reaction dito at next, abang naman tayo see you on my next upload, okay? So, thank you so much sa lahat ng panonood, salamat sa lahat ng mga subscribers ko, sa lahat ng mga followers ko, shout out sa inyong lahat dyan, God bless everyone, and see you again on my next videos. I love you guys. Bye-bye.